Weather update tayo mga kapatid, patuloy ngang tumataas ang tsansang maging isang ganap na bagyo. Ito pong binabantayan nating low pressure area sa silangang bahagi ng ating bansa. Ayon sa Pag-asa, nasa high chance na po o mataas po ang tsansa nito maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 hours. At if ever ito po ay maging bagyo sa loob ng ating area of responsibility, ito po ay tatawagin nating Bagyong Henry. Sa ngayon, ito po ay direktang nakaka-apekto na sa ating bansa at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 165 kilometers east-northeast ng Borongan City. Diyan po sa may Eastern Samar at napakalapit na po niyan sa ating landmass o kalupaan. Ang kanyang mga pagulan ay nakaka-apekto na po sa southern portion ng Luzon, Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Samantalang yung ating habagat ay nagdudulot din po ng mga posibleng pagulan sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Ito po ating low pressure area ay tatawid sa ating mga kalupaan dito sa Eastern Visayas, patungo po dito sa areas ng southern portion ng Luzon at lalabas po ng West Philippine Sea by Wednesday or Thursday. At yan po ay, if ever maging bagyo na po, ay tatawagin nga natin Bagyong Henry at posible pa po yung lumakas habang kumikilos paitaas at palayo sa ating bansa. Kasunod po niyan o habang tumatawid po niyan, magpapaulan po ito sa ating bansa ngayong linggo dahil nga sa direct effect niyan at dun sa ating epekto rin ng habagat sa mga susunod pang mga araw. Dahil po dito sa ating low pressure area, asahan na po natin ang mga posibleng kalat-kalat na pagulan at minsan meron din po tayong malalakas na pagulan dulot ng thunderstorms. Dito po sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa eastern portion nito, ang Samar Provinces, ang Bicol Region, apektado rin po yan ng ating low pressure area, maging dito sa area ng Calabarzon, at ito pong Mindoro, Romblon at Marinduque. Samantalang, ito pong Northern Mindanao, possible din po yung mga kalat-kalat na pagulan natin dyan at mga thunderstorms dahil dito sa epekto ng ating low pressure area. At habang kumikilos nga, patawid dito sa southern portion ng Luzon, ito pong ating low pressure area. Bukas naman, mag-i-extend na po ang epekto niyan dito sa Calabarzon, including Cavite at Batangas. Magpapatuloy din mga pagulan niyan dito po sa Mimaropa, kasama po dyan ng Mindoro, Romblon at Marinduque. At sa Metro Manila, bukas, magiging maulap din po ang panahon natin at possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ganun din po ang mga karating lugar ng Metro Manila, ang areas po ng Rizal, maging sa ilang bahagi ng Bulacan. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, posible rin po yung ating mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Ganun din po sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa darating na Wednesday, nandito na po yan sa West Philippine Sea, palabas, via area po ng Mindoro at magpapatuloy naman po yung mga pagulan yan, dulot ng ating habagat o southwest monsoon, dito naman sa western section ng southern Luzon, kasama po dyan ang area ng Palawan. Dito nga sa Metro Manila bukas, mas maula po ang panahon natin muli at anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng pagulan at thunderstorms dahil na po yan sa epekto ng patawid nating low pressure area. At mga kapatid, bago tayo matapos, talakayin muna natin ang nangyaring record-breaking heat wave dyan po sa may Europe. Ayon sa WMO o base sa definition ng WMO, ang heat wave po ay nangyayari kapag meron tayong pagtaas ng temperatura na higit 5 degrees average at nagtutuloy-tuloy po yan ng 5 araw or higit pa. So, dyan po ang meteorological definition natin ng heat wave. Ito po ay nangyari sa Europe at kung mapapansin nyo, 40 degrees yung ating temperatura doon at kung ikukumpara natin sa Metro Manila at sa mga ibang lugar sa Pilipinas na 40 degrees lang, normal lang dito yan sa Metro Manila. Magkaiba po yan dahil ang heat wave po ay nangyayari sa mid-latitude na kung saan mas mainit po yung ating temperatura doon dahil unang-una sa duration o sa haba ng araw. Alas 10 po ng gabi ay may araw pa po sa mga parte niyan sa mid-latitude o dyan po sa Europe. Ibig sabihin po niyan, mas matagal po nating nakukuha or natatanggap ang init ng araw. So babad po sila doon sa init ng araw. Maliban dyan, yung 40 degrees na yan ay hindi pa kasama yung ating relative humidity. Posibleng yung kanyang feels like temperature o yung kanyang tinatawag na heat index ay lagpas 50 degrees Celsius. So ito pong heat wave na nangyari sa Europe ay napakamapanganib po, especially sa mga areas na yan dahil hindi po sanay sa matinding init ng temperatura. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.